Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ang Los Angeles Lakers versus Sacramento Kings game preview. Magbabanggaan na ang Lakers at Sacramento Kings bukas, Linggo, alas 10:30 ng umaga Philippine time sa home court ng Lakers. Pero bago yan, silipin muna natin ang kanilang huling laro. Unahin na natin dyan ang Sacramento Kings kung saan tinalo sila ng Minnesota Timberwolves sa kanilang huling laro. Kung matatandaan mga amigo, ang Wolves ay tinalo ng Lakers sa opening games this season. Sa larong yon, maganda ang performance ni DeMar DeRozan na may 26 points, Domantas Sabonis 24 points, 8 rebounds at 2 blocks. Keegan Murray 23 points at De'Aaron Fox na nakapagtala ng 15 points at 11 assists. Kaya kung titingnan natin mga amigo, balanse talaga ang kanilang scoring. Kinapos lang dahil nag-init si Julius Randle at Anthony Edwards. Sa Lakers naman, kagagaling lang nila sa isang comeback win kontra Phoenix Suns. Balikan muna natin ang history ng dalawang team na ito. Last season ay hindi man lang nanalo ang Lakers kontra Sacramento Kings sa kanilang 4 na laro at higit sa lahat, hindi pa nananalo si Anthony Davis ng kahit na isang laro versus Domantas Sabonis. 10-0 na ang status pabor kay Sabonis mga amigo. Kaya ito talaga ang aabangan natin kung mababago na ba ni Anthony Davis ang narrative na yan. Sa last 2 game ni AD, gumawa siya ng 30 plus points at siya ang kauna-unahang player na gumawa nito since Kobe Bryant way back 2005 para sa first 2 game ng season. Mala MVP ang numbers na ginagawa ni AD. Kaya kapag nagawa niya ulit ito bukas, malaki ang chance na mananalo ang Lakers. Pangalawa, andyan yung eagerness niya na manalo kontra Domantas Sabonis at baguhin ang narrative na magbibigay ng gasolina para manalo. Bukod kay AD, kailangan din ni Austin Reeves mag-step up ulit lalo na sa scoring. Last game, gumawa siya ng 26 points, 4 rebounds, 8 assists at 5 3-pointer. Ayon pa kay Coach JJ Redick, bago niya patanggapin ang coaching job sa Lakers, alam niyang magaling si Austin Reeves. Pero ngayon niya lang daw mga amigo na realize kung gaano ito kagaling. Dapat din gumaod nila King LeBron James para mas maging madali ang lahat para sa Lakers. Ayon pa kay LeBron James, binabalak niya na makapaglaro ng 82 games kaya expected na talaga maglalaro siya bukas. Pero ayon naman kay Coach JJ Redick, nakadepende pa rin yan sa sitwasyon o lagay ng kanilang katawan o nararamdaman bago ang laro. Doon daw sila magdidesisyon kung maglalaro o hindi. At syempre, kailangan mag-step up ni D'Angelo Russell na medyo hindi maganda ang laro versus Phoenix Suns. Kapag uminit ulit ang scoring nito, malaki talaga ang chance na manalo sila at maitago niya ang kanyang kahinaan sa depensa. Kapag hindi kasi pumapasok ang shooting ni D'Lo, nagiging total liability siya mga amigo ng team lalo na sa depensa. At ang panghuli syempre, ang napaka-agresibo na si Rui Hachimura. Kapag tuloy-tuloy ang kanyang magandang paglalaro, nako, magtutuloy-tuloy din ang panalo ng Lakers. Ang kalamangan naman dito ng Sacramento Kings mga amigo ay well-rested sila. Samantalang back-to-back game ito para sa Lakers kaya medyo pagod. Bagay na dapat samantalahin ng Kings. Dito magkakaalaman kung anong mga adjustment ang gagawin ng coach. Depende sa sitwasyon kaya talagang expected na medyo mahirap ito para sa Lakers.